May laktan ka? Oo. Ayan. Tinanim po natin yung lugbati na yan. Yung lugbati na yan, galing po yan sa sa akin. Binigay ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, gulayin niya. Ang ginulay naman. Nakita ko, tinanim ko na kaya para napakinabangan niya yan. Ayan. Ito po. Binigay ko to sa kanya, yung kawali. Kawali ba tawag nito? Binigay ko sa kanya yan. Para may makaluto siya ng itlog. Ayan yun, makaluto nga siya ng itlog. Gas, lalagay natin sa lalagyan niya kay mahirap pag tag-ulan. Tingnan niyo po yung ito. Ayan. Pati yung kaldero, yan. Pero sa akin po yan lahat. Binigay ko sa kanya. Kasi para lang may malutuan siya. Tama naman. Ngayon tingnan mo, nakapagluto siya. Lagi na siya nakapagluto. Saka makikita mo yung yung progreso. The way na kausapin mo siya, sumasagot siya ng maayos. Tapos hindi na siya naiilang. Di tulad dati na parang wala siyang gana, walang gana pag pinakausap mo. Ayan. Tapos parang ayaw niyang makita sa camera. Pero ngayon, na siya, sanay na siya. At salamat sa Panginoon kasi dahil sa natin sa vlog na to, may magandang balita kasi may naghahatid na rin sa kanya ng ng pagkain. May nakakatulong din sa atin para makakain siya. Kasi sa akin po kasi medyo hirap din po ako sa sa financial. Ayun, kahit paano, diba? Bibigyan ko siya ng bigas ngayon. Mga ilang araw lang kasi yan. Ubus na kagad, lalo na pag nagsaing siya, wala kasing control sa pagsaing. Tulad nito, tapos di nakakain, natatapon lang. Pero mas maganda nga kung mayroon lang akong talaga, everyday, dadala mo ng bigas. Kasi kung ibigay mo lahat, madali lang, masasayang lang yung bigas sa kanya. Kasi yung pagsaing niya, hindi niya natatansya. Ayan na, natatapon lang Yan, ninayos po natin po. Ayan. Kung ulan naman na ganyan lang, padretso, hindi siya mababasa. Mababasa lang siya pag yung ulan, yung bigla, yung parang may kasamang hangin. Kasi diretso At saka yung dito pala, papunta pala yung dito, yun ang problema. Wala siyang papag. Nababasa talaga siya. Nakakaawa po yung sitwasyon niya. Kung may kakayanan na ako,
gawan ko siya ng kahit maliit lang na kubo-kubo. Gagawin ko na. Kasi lang wala pa tayong budget. Ang pagbablog ko po na ito, ano lang to, parang ano lang sa akin kasi dati kasi hindi ako sanay na may camera. Yung pag nagtulong ako may camera. Kahit na ano yung iabot ko, hindi ako nagka-camera. Pero ngayon, naisip ko kasi maganda na rin may camera at least kahit papaano nakikita ng ibang tao. Sa mga nakakita, may inspire din sila magbigay sa mga nangangailangan kasi pasalamat po tayo, mapalad po tayo kasi kahit paano kumakain tayo ng 3 beses sa isang araw, tsaka nakakatulog tayo ng maayos. Eto, tingnan nyo ang sitwasyon niya. Ayan, ganyang sitwasyon. Papayag ba kayo na ganyang sitwasyon sa buhay nyo? Ganyan. Baka siguro pag tumira lang tayo sa ganyan, kahit di kayo nababasa, magre-reklamo na tayo eh. Ayan, di na natin kakayanin. Pero sila nakakaya nila. So, yun na nga. Sa mga nakapanood, gusto ko lang kayong i-inspire. Gusto ko lang kayong gusto ko lang kayong hikayatin na ang pagtulong po ay sa kapwa ay isang bagay na napakahalaga bilang isang tao. Kasi ito yung bagay na hindi mo kayang bilhin sa kahit saang tindahan. Sabi nga, ito yung bagay na makalangit na gawain. Ito yung sabi nga ng Bible, wag tayong mag-ipon ng kayamanan na nasisira, kinakalawang, at syempre sinisira ng mga insekto. Ito yung bagay na ang pagtulong ay isang bagay na hindi nasisira, bagkus bagay na makasave ka pa ng ibang tao katulad nila, ma-extend mo yung buhay nila, makatulong ka na makakain sila, makakain sila sa araw-araw. Kasi sa akin po, kaya po ako talaga kahit na walang-wala din ako, sabi nga ng iba, bakit ka pa tumutulong ikaw nga mismo nangangailangan ng nangangailangan din ng tulong kasi puro nabaong ka sa utang. Hindi naman po ako naiiyak niyan okay lang yan. At least kahit paano ako, wala man akong pera, yun, nagagawa ko pa rin naman makatulong sa kapwa ko. Hindi lang naman siya ang tinutulungan ko po. Pag nakita ko yung mga malilit lang na bagay, kasi yun lang naman kaya ko. Hindi lang siya. Lahat ng mga pag nakakita talaga ako ng mga homeless na nakakaawa talaga, di ko kayang tiisin. Ito nga gusto ko kasi na lagi siyang bihis. Kasi gusto ko maganda yung niya, yung panonood niya. Ayun, kaya nga ang daming damit na dinala ko. Kahit na gamit ko pa yung mga damit na yun, pinandala ko na sa kanya, pinamigay ko para lang may magamit siya. Kasi ako anytime pag halimbawa pala rin magkaroon ng pera, pwede rin naman akong makabili. Pero siya kasi walang kakaya nang bumili, tapos pabalik-balik yung damit. Yun na nga, lagi ko rin inuutusan na kung pwede magdamit siya. Hindi ko naman siya pinipilit talaga na inaano ko lang talaga, lagi ko lang nire-remind na yun siya na mismo ang magkusa na magdamit. Kasi pag parang pinilit na hindi na rin maganda.
Eh sa akin, inaano ko lang siya, nire-remind ko siya na magdamit siya, magpalit ng damit kasi para hindi siya sobrang hindi na siya masyadong mabaho. At least makakausap siya ng ibang tao, mabigyan siya ng tulong, hindi na masyadong mailang sa kanya. Yun lang naman purpose ko na gusto ko talaga siya mapilisan ng maayos. Yan ito, ang plano ko talaga, gusto ko, hindi ko na siya ilalagay dito kung mayroon lang akong tulda. Tsaka may kahoy ako. Kasi ito, bakanting lote. Hindi naman sa dito. May-ari ang lote na to. Pero mas maganda na kasi, lilayo natin siya dito. Pwede siguro tambayan na lang niya. Maaari siguro dito banda. Lagyan natin ng kubo-kubo. Kasi kung dito kasi nababasa, hindi tayo makapag ng bubong na maayos. Kahit yung tulda sana pinagpipray ko kay Lord na sana may mahanap na tulda. At sa mga nakapanood, kung taga rito po kayo, dito sa Balite, kung mayroon po kayong yung tulda na hindi na ginagamit, nakikiusap po ako sa inyo. Pwede po bang hingin na lang namin para lang mabigyan natin ng magandang tulugan si Kuya Ariel. Kung mayroon lang naman po, hingin ko na lang po sa inyo, makatak po ako sa puso ninyo. Kung mayroon po kayong tulda na luma na hindi nyo na nagagamit, kaysa masayang, hingin ko na lang po sa inyo. Kasi yung pagkain, nakakasustain naman siya kasi kahit paano, dinadalan ko siya. Hindi nga lang, every nga lang pagdating ko dito, every Saturday or Friday, yung ganon. Pag di ko na kaya talaga na Friday, pinupuntahan ko na. Tsaka minsan, pag nagdadaanan ko siya dyan, inaabutan ko na. Kasi pag pumupunta akong church, ayan. Ayan po. Sa mga taga Balite, halimbawa kung makapanood lang kayo nito, nakikiusap po ako sa inyo. Nangangailangan po kami ng tulda na pwedeng gamitin sa bahay, dito sa gagawing tulugan ni Kuya Ariel. Basang-basa po talaga siya, tumatakbo siya pag umuulan. Ayan, tingnan niyo po yung sitwasyon niya para kasi yung iba kasi baka natatakot sila pumunta dito. Ayan, ito po yung sitwasyon niya. Ayan, diyan siya matutulog. Para sa akin parang dinudurog po yung puso ko pag nakikita ko yung ganyan sitwasyon. Ako, ang sarap ng tulog ko sa bahay. Higa ako sa maayos. Tapos yun dito, yung sitwasyon niya, ganyan. Parang di talaga ako mapakali. Naisip ko lagi dito si Kuya Ariel. Hindi ko po siya kamag-anak, hindi ko po siya kakilala. Nakilala ko lang siya nung inulungan ko si Kuya John Lloyd. Nakita ko siya. Ngayon, tuloy-tuloy na si Kuya John Lloyd. Di ko na lagi nakikita. Siya na yung lagi kong tinutulungan kasi siya na lang yung lagi kong nakikita dito Doon sa may si Kuya John Lloyd kasi nawala na. Hindi ko na nakikita lagi. Ayan. Hindi ko na alam kung nasan siya. Medyo hapon na.
Bababa na tayo. Naiwan na natin yung bigas doon. Ngayon, bababa na tayo. Ang gamit po natin, tripod. Ayan. Bababa po tayo para ano. Ang hirap tumalon. Ayan. Yan yung tatalunan ko sa baba. Mahirap. Yan yung daanan niya. Yan. Yan. Tatalon tayo guys. Ay. Ay. Yan. Ito yung ano. Area niya. Ayan. Sukal-sukal na. Tingnan nyo naman, ang tataas pa sa akin. Ayan. Samantala kung titingnan nyo po yung mga video ko ng nakaraan. Kaliliit pa lang to. Ayan, ang tatangkad na. Hirap na tayo dumaan. Grabe kate. Makati siya. Yan, Makati. Asa na kaya siya ngayon? Hindi na nakabalik. Kate. Grabe kate ng ano guys, yung mga ano na yun, damo na yun. Maya na. Hanapin ko si kasi hindi na bumalik. Bibili lang daw yung yelo. Tingnan niyo po yung ano niya.
tutulugan niyo dyan. Tapos, tatalon siya dyan sa, ano, sa may pader na yan. Dito. Dito siya lulusot. Ito na yung mababa dito eh. Uwi na po tayo. Hapon na. Kita tayo. Alis. Alis siya. Hindi na natin kausapan kasi ayan. Alis siya.
bibigay ko ng pagkain. Ha? Doon, may pumupunta doon sa'yo. Bakit? Grabe kasi ng mga ko, oh. Sugat-sugat na. Makapitin na ko. Ha? Tama yung ginagawa mo, nagbibigyan ka namin ng damit. Tingnan mo, maganda niya na lari ka ng business. Tapos yung mga damit mo, yan ang mga sa mga patin. Nataraman ko yun. Para sa sunod, ulit. E pagka ano, labangan natin yun. Palaundry natin. Ano yun? Ha? Huwag mo niya sa tawag yan sa lupa. Nasisira yun. Yan ang sa pader. Para mapalaundry natin. Ayan, laundry o. Malapit mo yun. Sayang yung namin. Sa Iloilo. Ano yan sa Iloilo? Oo, pera daw, pera. Saan yan sa Iloilo? Ha? Ah, Kalibo. Ano ba? Kalibo ano? Aklan. Kalibo Aklan. Nag-iba yung ano niya, yung area. Dati Iloilo, ngayon Kalibo Aklan. Oo. Sino? Yung ano mo, yung kanin, iniwan mo lang doon bukas. Tinakpan ko yun. Sayang, hindi mo, kainin mo yung mamaya. Eh, pag may tumulong sa'yo, huwag kang matapos sa kanila. Matapos sila para para sa sunod, bigay sila ng pagkain sa'yo. Hanggang sa darating yung panahon na makauwi ka. Magsamantala ngayon, sino yung pagpupunta sa'yo dyan, may bigay ng pagkain. Para hindi ka makilang sa'yo. Magkamatapos yung pinagin ng darating para tingnan mo ngayon, hindi na mabawa yung damit mo. Sinong tao, pwede mag-iusap, pwede ka na kausapin. Importante talaga na magpalit lagi kasi marami ka naman damit. Sino na bigay yung pagpagdalo na to? Ha? Private? Dami lang bibigay. Bigyan ka ulit. Oo, talon. Ayan. Ha? Si? Pincho? Pincho? Ha? Si? Ha? Yung bigas mo nandun sa ano, sa timbak. Tinapong mo yung ano mo, manumi na yung tubig mo. Wala ka ba ibang tubig? Mangingin ka ng tubig sa kanila. Kanin mo yung ano, yung... Tatanggapin na ng tubig. Literal. Parang... Oo. Yung ano, yung tubig sa mineral, yung nanamit ko, huwag mong ipagsabaw.
Maganda sana. Ano? May tunda. Yung may tinapay. Gusto mo tinapay? Ha? Ha? Dami naman. Magkano bro? Ha? 20? Tatlo, 20? Ah, sige, tatlo. Kasi, sa'yo yung pera mo. Guys, sakay ko na daw siya sa sasakyan, pauwi sa kanila. Kasi gusto niya lang daw umuwi talaga. Kawawa naman. Di natin alam kung saan talaga yung eksaktong lokasyon. Kung halimbawa may pera man tayo, no? Hindi rin natin alam kung saan natin ipapadala kasi hindi naman pwede siya lang mag-isa. Maganda sana kung alam natin talaga yung pinaka-eksaktong lugar. Kasi bago yung sinabi niyang lugar, baka pagin natin doon, hindi naman pala yung lugar. Mawala pa, mas lalo pang mawala. At least dito, kahit pa paano pang samantala, paalagaan natin sa pagkain. Dito lang siya lagi nagtatambay sa may resto bar pala din sa taas. Tapos, stop house. Ayan, stop house. Stop light. Ayan, stop light. Ayan, dito yung area. May Caltex. Tapos, dito siya lagi. Dito siya lagi nakatambay. Dati, doon siya. Medyo gabi na. Kailangan na natin umuwi. Paalam na tayo. Area na ito. Ha? Ano yun? Yan. Ha? Pape. Pape? Ano yun? Tupperware? Ano yun? Ano yun? Yung metro? Pasukat? May metro ako doon. Huwag kang mag-alala. Pag halimbawa gagawin natin yung bahay mo, kahit maliit lang.
Kaso ngayon, wala pa tayong materyales. Ayan. Ayan. Lagi ka maglinis. Para pag malinis ka lang, ha? Lagi ka lang malinis. Diyan, kakain tayo dyan. Pagkakita tayo. Kakain tayo sa Jollibee. Jollibee yan. Tapos Jollibee na yan. Pasok tayo dyan. Kaya lagi kang magpalit ng damit. Para hindi mailang sa'yo yung tao na lumapit. Nagbigay sila sa'yo, hindi sila maano sa'yo na mapabahuan. Palit ka lagi ng damit, ha? Yan. Tapos yung mga damit mo, yan mo doon sa pader, kaya para sinasila. Pagka may pera tayo, palangkuin natin, ha? Yan. Uwi na ako, Kapinas. Ay, nakainihintay na ako ng asawa ko doon. Uy ka na! Uwi na! Yung ano mo, makakalimutan mo yung pagkain mo. And guys, uwi na tayo. Wala natin umuwi kasi gabi na. Sabay na! Sabay ka na dito. Ganyan, hindi. Ganyan, dito. Ganyan. Ayun! Bye-bye guys! Bye-bye!